Nagka-secret deal ba? Ano ang palit ulo ni Duterte? Kano ba? Yan ang tanong ng taong bayan. Bakit kayo biglang nagbago? Ito ang Istorya Pinas. 100 million US dollars. Yan ang balitang ibinayad umano sa ICC kapalit ng pag-release ng warrant of arrest para sa dating presidente na si Rodrigo Duterte. Matapos na balita na nag-withdraw umano si Ako Bicol Party List Representative Saldico ng 100 million US dollars sa The Bank of Netherlands isang linggo bago arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang eroplanong inarkila para ilipad sa Netherlands ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pagmamay-ari umano ni Saldico. Nababahala na ang palasyo sa mga kaliwat kanan ng mga prayer rally o people power, lalo na sa naganap sa Walk for PRRD ng Davao City na libu-libong mga tao ang lumahok para sa pinapakitang suporta para sa dating Pangulo at sinisisi ng alyansa ang Administrasyong Marcos sa pagiging tagilid nito sa halalan 2025 na siguradong Alyansang Diretso Inodoro ang kalalagyan ng kandidaturang senador ng alyansa. Kaya komento pa ng mga dismayadong madlang netizen. Kaya pala ubos lahat ng pera, wala ng pundo, nilimas nila para lang dyan sa ICC. Ganun na ba talaga sila kadesperado? Grabe, mga walang hiya talaga. Ang kasakiman nyo, wagas, nagawa nyo ibenta si PRD sa ICC. Kapalit ng pananatili nyo sa pwesto, nagkamali kayo sa taong bayan. Hindi na siya natuto sa nangyari sa ama niya. Mabuti nga at pinatawag sila ng Pilipino. Ngayon, wala nang tiwala ang lahat. Huwag na wag idaan sa Manila Airport pagbalik ni Tatay Digong. Kasi na-remember ko ang ginawa nila kay Ninoy Aquino. Impormasyon na nakuha natin kahapon pa po siya lumipad ng madaling araw papunta po sa Netherlands. At mukhang siya ang inatasan ni Marcos Jr. at nila Romualdez na i-follow up sa ICC at mga koneksyon nila. It appears na siya din po ang nagpupundo pati sa eroplanong ginamit. Mantakin mo, it was a private plane. Dapat ma-divulge po yun kasi hindi po yun government flight ang ginamit na pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Isa ito sa gusto nating ibulgar na iskandalo. So, pinagplanuhan talaga ng mga politikong bulok, mga negosyanteng kurakot at gahaman, kagaya nitong isang malaking kontraktor na may malaking hotel din po, na doon nagtago ang mga ICC investigators and prosecutors last year. Lumipad po siya sa Netherlands. No? Hindi ko po pwedeng i-mention ang pangalan niya kasi kinakasuhan ka nito eh. Tapos kung saan-saan korte kanya papuntahin, at gagamitin niya ang poder, impluwensya at kinulimbat niyang mga pera. Lumipad na po siya kahapon. Unang iskandalo, bakit nag-charter? Chartered ba yung flight? O yun ba ay donation? Kasi hindi nga may paliwanag ang malinaw na pagdukot na ginawa po ng CPP, NPA, NDF through their urban operatives na nakahanda na at nagmamaniobra, itong si Atty. Cristina Conte, na aktibong Communist Party of the Philippines member ito, operative cadre, na nagko-coordinate direkta dito sa, hindi lamang para sa ICC, na kanyang nire-represent bilang legal counsel sa Pilipinas or legal assistant ng ICC. Involved din po siya dito sa alyansa na ginagamit nila Martin Romualdez. No? So, ang nagmaniobra from Europe upang itulak po ang pagpapalabas nitong bogus at minadali at saka pinatago, no, na pinalusot na warrant of arrest laban kay Pangulong Rodrigo Duterte, itong grupo ng CPP. Kahapon po siya lumipad alas 5 ng umaga, no, almost 5:30 in the morning. I have the flight details at galing po ito sa mga Philippine Air Force at mga contact na rin mismo diyan sa airport na nagpapaabot ng detalye, no. Mukhang siya ang isa sa gumamit ng pondo, malamang hindi niya sariling pondo. Kung saan nila kinuha ito, dapat i-divulge ni Marcos ito, no, at nila Romualdez. Ang Learjet na nagkakahalaga po ng 986 million pesos, second hand yun second user sila, kasi ang brand new niyan umaabot yata ng mga 1.4 billion o 1.7 billion pesos. Ang Learjet na yun na Gulfstream na pang long haul, no? Kayang lumipad yun ng pangmatagalan at mahabang mga pagbiyahe. So yung lumipad na pinagkargahan ng pagdukot nila kay Tatay Digong, ang nagmamay-ari po, congressman. Hati yata silang dalawa, no? Hati silang dalawa. Magkasosyo sa pagsakmal sa kaban ng bayan, magkasosyo din sa ilang mga negosyo.
Pinalipad na po siya kahapon, no, itong congressman na ito. At mga madaling araw, ang kanyang mission, directly reporting kay Romualdez tsaka kay Marcos, no? Welcome to Bronze Member Enigmax 44. Thank you. Kaya, unang tanong at iskandalo mga kababayan, kaninong Learjet yon? Kung hindi yun government flight sponsored, sino nag-donate ng pera at pondo? It should be divulged, no? Therefore, malinaw na ang ICC ay hinila para gumawa ng kidnapping operation o yung tinatawag na rendition o pagdukot kay Pangulong Duterte. Ang pulis, nagkukunwari na nagko-coordinate at nagko-cooperate sa Interpol. Ano yon? That's a piece of BS, no? That's a bull. Wala pong ano yon, walang katotohanan. The government and the law enforcement can reject anytime and cannot be compelled na magsunod o magpatupad ng request ng anumang entity, even Interpol or ICC. Sapagkat sovereign nation tayo. Bagamat mayroon tayong coordinative and cooperative relation sa Interpol, hindi automatic na pwede tayong sumunod. Kaya mali po yung sinasabi ni General Diwata at ng PNP at nila Marcos na sumusunod sila sa Interpol. Wala po sa anumang libro, dokumento o mandato ng Interpol na pwede siya mag-impose sa isang gobyernong soberanya o sa isang bansa na may soberanya at demokrasya at isang bansa na may sariling buhay na gobyerno. That cannot be done by Interpol. So mali po yun. No? Pagdukot yun, kidnapping talaga yun. Ang technical term dyan is rendition. Dinukot nila si Pangulong Rodrigo Duterte. That must be put out in the open kasi ngayon po, dinadagsa na tayo ng propaganda. Mga kababayan, klarong-klaro po na ito'y premeditated, pinlano lahat. At hindi ito mangyayari kung walang pagkonsenti at pag-aproba ni Marcos. Kaya hindi siya pwede maging Poncio Pilato dito. Klaro? So sino po ang nagmamayari ng Learjet na yun? Itinuturo po ang pangalan niya ay involved din po sa mga anomalya sa isang agency of government sa mga computers. At ganoon din po sa hotel na kung saan doon nagtago at doon itinago ang mga ICC investigators and ICC na mga illegal na pumasok na mga staff upang magsagawa po ng operations nila. Kababayan niya rin po ito, ang isang dating senador na naglilinya din po sa ICC, no? Maingay at tumatakbo sa isang lokal na eleksyon, no? Magkakarehiyon sila, isang lugar sila, no? Ayon, brutal noodles, alam na. Opo, nandun siya sa Netherlands, directly reporting to Marcos and Romualdez. At mukhang siyang gumastos. Aeroplano, hotel dito last year, at hindi naman pera niya, sa kanya dumadaan, no? Live pala ito. Watching from late night London, 3K Brandy. Dana Pearl, kawawa si Tatay Digong. Yes, kailangan po natin talagang mag-ingay, magsalita at kumilos. At i-build up natin, no? At alalahanin niyo po hindi ganun kadali ito kaagad. Bagamat milyones ang nagmamahal. Milyon-milyong mga mamamayang Pilipino nagmamahal kay Tatay Digong. At ganun din po ang rumirespeto sa kanya at kay Sara Duterte bilang Vice President. Ibang usapan po pag lumabas sa lansangan. Kasi pag lumabas sa lansangan, may isaalang-alang ka, pamilya, pagkain, pangaraw-araw na survival, gastos. So, kung maalala nyo, nung pinatay po si Ninoy Aquino noong August 21, 1983, nung ilibing po siya, nung August, I think 1 week after, na inilibing siya, umabot po sa during the funeral march and parade. Ang kanyang bangkay po pinarada sa Metro Manila. Mahigit 1 milyon po ang sumama sa pagpapalibing kay Ninoy Aquino, pero hindi pa po bumagsak ang gobyerno ni Marcos kaagad. Senior, ng diktador na tatay nitong bulastog at duwag pero nagtatapang-tapangan, kunwari na Marcos Jr. So ibig sabihin, we will build up. Ito yung nagtatanong sa akin palagi, hindi po pwedeng ipilit ang people power. I-build up mo talaga yan. Ang nangyari po pagdukot, ang nangyari po pangingidnap. Tama si Vice President Sara Duterte at ang pamilya Duterte when they describe it as a state-sponsored kidnapping. It was not an... Kailangan sa ating bansa, hindi natin sila gustong pumunta rito. Ang pinag-uusapan dito, ICC, hindi natin kailangan sila sa ating bansa. At wag silang pupunta rito. At wag na wag silang pupunta rito. About sa ICC, ito po ay Secretary ng Department of Justice. May punto naman si Boying. Wag na wag kayong pupunta rito. Bakit? Secretary of Justice. Ibig sabihin, gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Ako ba ay inuinsulto nyo? Bakit kayo pupunta rito? Hindi nyo ba alam ako ang bossing? Ako, Secretary ng Justice. Pupunta ang ICC dito? Ibig sabihin, walang hustisya dito? Tinatarantado nyo ba ako? Ganoon, parang ganoon ang sinasabi dito si Boying. Tuloy. Sapagkat
Ang gagawin nila ay usurpation of authority. Nako, usurpation of authorities. Ano ba ibig sabihin niya yung usurpation na yan? O, yung bang parang hindi ka naman pulis, manghuhuli ka, or wala ka naman karapatan, wala kang soberanya, tapos bigla ka manghuhuli. Ibig sabihin, wala kang posisyon. Wala kang sa lugar. Tapos mag-aasta ka na para kang otoridad. Yan. Bawal yan. Hindi yan po pwede sa ICC. According kanino? Sa akin? Kay Boying. Tuloy. Government. Magkakaproblema tayong lahat. Pag ginawa nila yan, they'll be violating our law. Ang ICC... violation ng batas. Sabi ni Boying, violation ng batas. Pag pumunta rito at pag nakialam ang ICC. Kailangan niya ng mga bansa katulad ng Sudan. Nako, mga ano to Ano ba itong mga to? Africa? Ano Sudan? Oo, Sudan. Kailangan ito ng Sudan. Somalia. Haiti. Siguro sa ibang lugar sa Afghanistan. Sa mga lugar na medyo magulo at walang gobyerno. Doon sa magulo at walang gobyerno, tanong, kayo na sumagot. May gobyerno ba tayo? Hindi po pwede sa Pilipinas ang ICC, hindi naman tayo Somalia. Di ba? Hindi naman tayo Afghanistan. At hindi naman magulo ang gobyerno ng Pilipinas. Di ba, Boying? Doon sila pumasok. Tayong organisado ang ating gobyerno na may sistema ng justisya. Huwag na nila tayo pakialaman. Nangingialam kayo, ICC. Huwag nyo kaming magagalit sa inyo si Boying. Magagalit. Huwag nyo kaming pakikialaman. Pupunta sa lugar na maaring ang ICC, makialam. Kasi dito, hindi sila pwede makialam talaga rito. Linaw, no? Dito, hindi sila pwede makialam. Approve, Boying. Approve ako sa lahat ng sinabi mo. Sa ibang bansa, kung tingin natin ay may pagkaalangan, di mag-usap muna kami kung aalis sila. Anong nangyari, Boying? Hindi, ako magtatanong lang. Siguro, hindi naman fake news. Hindi naman paninilang tao. Kung ikaw ba ay may secret deal sa ICC, tanong lang po yung maliwanag. Kasi, alam mo, ang dami kong naririnig na mensahe at ang daming bali-balita at ang daming nagsasabi. At ang daming tumatawag at nagsasabi sa akin, nabayaran kaya si Boying? May secret deal kaya si Boying? Hindi natin masisisi ang taong bayan kung isipin na meron kayong secret deal. Kasi ang liwanag ng pagkakasabi mo hindi yan po pwede sa Pilipinas. Hindi ako nagsabi, Claire ha? Pinakita ko sa inyo, Claire. Paki-check nyo kung fake news to si Boying. Dapat kung fake news to si Boying, kastiguhin mo, Claire. Sabi niya hindi papasok, tapos pinapasok. Baka sabihin nyo, ako fake news. Talagay nyo dyan, sino fake news? Ako ba o si Boying? Pambira, naglolokohan naman ata tayo. Huwag naman po natin niloloko mga Pilipino. Diba? Sabi nga ng Biblia, let your yes be yes and your no be no. Ano ibig sabihin? Pag may sinabi ka, panindigan mo. Pag sinabi mo, oo. Sinabi mo hindi papasok ba't hinayaan yung pumasok? Diba? Sasabihin, hindi naman sila pumasok Loko-loko lang ang magsasabi ng ganong palusot. Hindi nga pumasok, pinadala nyo sa ICC. Mas masahol yun. Mas tarantado ang kalalabasan mo no pagka isipin mo, hindi nyo pinapasok, diniliver nyo pa. With free delivery. Diba? Ano to? Ito ay panlilin lang sa mga Pilipino. Ngayon, how do you expect us na maniwala sa inyo? Tapos tatalak si Claire, tatarak si J. Ruiz, tatarak yung kung sino-sino na mga fake news daw kami. Ngayon, sino ang fake news? Sige nga, pakisabi. Huwag kayong magagalit, Boying, huwag ka mapipikon. Anong nangyari? Para masagot ko yung taong bayan. Sinasabi nila nagka-secret deal ba? Anong palit ulo ni Duterte? Anong tinakasan ng gobyernong ito? Bakit nagbago ng isip? Ang liwaliwanag ng pagsabi mo Diba? Papakita ko pa. Ito pa. Gusto mo manggalaite? Ito pa. Ito. Sige, tignan natin Okay, let me say this for the 100th time. Sasabihin niya raw, pang 100 beses. Sige. Not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. We don't recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. 100,000 ka palang sinungaling. Hindi, 100 lang. Hindi naman 100,000. 100 times kang sinungaling, Marcos. 100 times mo sinabi Claire, paano ba itong bossing mo? Sinungaling
Fake news! Tapos yung mga senator mo sasabihin fake news sa mga vloggers. Tapos yung mga congressman na taga-tahol ng pinsan mo, sasabihin iimbestigahan yung fake news. Jay Ruiz, ano ba ito? Claire! Fake news to eh. Hindi isang beses. Not 1 time, 2 times, hindi po. 100 times galing sa kanya. O di 100 times sinungaling. I consider it as a threat to our sovereignty. Ayun naman pala eh. A threat to our sovereignty. Tama! I agree. Nagkasundo rin tayo, Marcos. I agree that ICC is a threat to our sovereignty. May soberanya tayo eh. Respeto naman. Ba't kayo magdi-decide sa mga Pilipino? Kung may makasalanan dito, kung gusto nyo, is electric chair nyo. Lethal injection nyo. Bahala na kayo kung ano yung naaayon sa batas ng Pilipinas. Pero sa Pilipinas, hindi pwedeng makikialam yun. Saan ba ginawa ang krimen? Sa Pilipinas o sa ICC? Hindi na. Yun naman pala eh. Diba? Tama ka dyan, Marcos. Tama ba si Marcos? Totoo. Huwag nating babuyin, Marcos, ang soberanya natin. Tama ka dyan. Therefore, the Philippine government will not lift a finger. Ayun, they will not lift a finger. Di ba? Kasi alam mo, minsan yung finger nakaka-lift na yan eh. Nakakabuhat ang isang finger. Ang finger. Oo. Hindi daw siya. Hindi niya itataas ang kanyang daliri para suportahan ng ICC. Ayan po ang Presidente Marcos nyo. To help any investigation that the ICC hindi tutulong in any way kahit investigasyon. does. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pwede kayong bumisita. Hindi kami tutulong sa kanila. In fact, hindi kami tutulong sa kina. Can I hear you, people? Yung mga manunood nito, can I hear you? Lagay nyo sa comment section. Budol ba si Marcos o budol na budol? Hindi kami tutulong sa kanila. In fact, babantayan namin sila. Ngayon, Marcos, ito ulit ang tanong ko. Kasi same ng tanong kay Boying. Magkano ba? Yan ang tanong ng taong bayan. Bakit kayo biglang nagbago ng isip? Tanong lang, hindi po tayo fake news ha. Nagtatanong, magkano ba? Ano ba secret deal nyo? Dahil ba, nakikita nyo sa impeachment? Ito, lumabas eh. Impeachment, ayaw ng Pilipino. Kaya kayo nagbago ng isip? May survey po. Ayaw ng Pilipino sa impeachment kay BP Sara. Walang maitutulong sa bansa natin yan. So anong ginawa nyo? Since hindi nyo kaya sa impeachment si BP Sara, tanggalin nyo yung power ni BP Sara, which is yung ulo ng Duterte. Bakit bigla ka nagbago, Marcos? O talagang niloloko mo ang mga Pilipino? O talagang budol-budol ka? Hindi mo masisisi ang taong bayan kung iisipin may bayad ka, meron kang palit ulo, o may secret deal kayo ni Boying kasi bigla kayo nagbago ng isip eh. Paliwanag nyo ng maayos yan sa taong bayan. Claire, Jay Ruiz, fake news ba yung amo nyo? Bantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. They don't have any contact with any agency of the government. Ano si Torre? PNP. Di ahensya yun. DOJ. Ahensya yun. DILG. Ahensya yun. Even Villamor. Doon nyo dinala si PRRD eh. Anong kalokohan to, Marcos? Huwag naman sana sagad-sagad sa buto ang pambubudol sa taong bayan. Tapos pag sinabihan kayo ng ganito, sasabihan nyo kami fake news. Di dapat hindi kayo nanloko sa tao. Dapat hindi nyo sinabi yan. Ang problema kasi sa mga, yan dyan kila Claire, yung mga nagsasabi, yung aso ni Tamba dyan sa pagtatama sa inyo, fake news, kahit totoo. Huwag ganun. Huwag ganun. Ang liwanag Ano yan? Ako nagsabi? Nagkagaguhan ba tayo? Ginagago nyo ba mga Pilipino? And if they are contacting agencies of government, nasasabihin yung whatever, policeman, local government, sabihin nyo, huwag nyo sasagutin. Yun ang sagot natin. That we do not recognize your jurisdiction, therefore we will... We don't recognize your jurisdiction, pero pinadala nyo si Tatay Digong doon. Special delivery
delivery. Dati puting van, ngayon puting jet plane. Not assist in We will not assist in any way. Talagang tinatarantado yung mga Pilipino. any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. Tingnan nyo, eto, aasarin ko talaga kayo mga Pilipino. Ha? Tingnan nyo mabuti. Ito, next to. Pakinggan nyo, anong sabi ni Marcos? We will not lift a finger. Hindi daw siya magpipinger. Sinabi, si Marcos nagsabi niya, nadinig nyo, pinadinig ko sa inyo, hindi daw siya magpipinger. Eto, pakinggan nyo. Kinumpirma ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro na binayaran ng Office of the President ang private jet na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binayaran pa ng Office of the President yung sinakyan ni Tatay Digo. Anong ibig sabihin nun? Di pera ng taong bayan. Opisina ni Marcos nagbayad sa jet. Akala ko ba hindi ka magpipinger, Marcos? You will not lift a finger. Akala ko ba hindi sila dapat kumontak sa kahit na anong ahensya? Wala silang soberanya rito. It's a threat to our jurisdiction. Anong nangyari? Ngayon magagalit kayo pag tinawag kayong budol. Lantarang niloko nyo taong bayan. Lantarang binudol nyo taong... Pera pa ng para nyo kaming ginisa sa sarili naming mantika. Niloko nyo na kami. Pera pa ng taong bayan ginamit nyo. Di magpipinger. Patungong dahig sa The Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, bahagi lamang ito ng kumpletong kooperasyon ng gobyerno sa isinagawang pag-aresto sa dating Pangulo. Kumpleto? Nagpapalusot ka pa! Ito'y kooperasyon. Akala kung hindi kayo makikikooperate ngayon, ito'y kasama sa kooperasyon. Ay, loko-loko. Niloloko nyo kami. Mr. Finger, niloloko nyo kami. Hindi naman nagbigay ng eksaktong halaga ang Palace official. Hindi magbibigay yan. Kahit naman magbigay yan, anong papaniwalaan ba? It is the same person na nagsabi sa amin na walang pumasok na baril doon sa loob ng KOJC. More than 16 days kami doon. Pambira, walang may isang baril. Ganyan po ka-fake news yung presidente mo, Claire. At tas ang lalakas, napaka-ipokrito ninyo, tapos kami tatawagin yung fake news. Kung magkano ang naging gastos, ngunit nabanggit ni Yusek Castro na nagkaroon ng pakikipag-ugnayan ng Pero ito sinabi nakipag-ugnayan sila dyan. Okay. Ma-high blood ako sa panloloko talagang ginawa sa atin. Pero tingnan nyo na lang. Sasabihin kaya nila yan kung hindi nahuli? Diba? Kasi, nailabas napicturan yung napicturan yung number nitong nitong eroplano. So, mache-check. Alam, nasa Pilipinas ang may-ari kasi RP ang nakalagay. So, Republic of the Philippines. So, ibig sabihin hindi ICC. Hindi natin tinulungan ng ICC. Tayo mismo ang nagtraidor sa kapwa nating Pilipino na sinabi ninyo, hindi kayo makikipagtulungan. Sabi nga na iba, niloloko tayo ng gobyernong ito.